Dahil lang bakit nasira yung kidney mo? Ice, mahilig ako sa soft drink. Ice, mahilig ako sa soft drink. Papunta kami sa dialysis center for my husband kidney dialysis treatment. Nagda-dialysis siya 3 times a week para linisin yung dumi sa dugo at alisin ang mga toxic sa katawan. Maaga kaming gumigising tuwing may dialysis si Han. 3 AM gising na kami para mag-asikaso. Dahil bago mag-alas 5, dapat nasa dialysis center na kami. Ganito ang laging setup namin kapag may dialysis si Han. Dati nga pala siyang isang kidney transplant na bumalik na ulit sa pagdadialysis ngayon. Halos tumagal din ng 11 years yung bagong kidney niya. Pagkarating nga namin sa dialysis center ay nakapasok na yung mga kasama niya. Guys, hindi aksidente na napunta ka lang dito sa channel ko ngayon, kundi may purpose kung bakit nandito ka ngayon, para baguhin din kung ano yung lifestyle na meron ka ngayon. Pagkarating nga namin sa dialysis ay in-insert na yung needle sa fistula. At dahil hindi na nga nagfa-function yung kidney ni Han, ito ng machine yung nagsisilbing kanilang artificial kidney. Pagkatapos nga niyang makabitan, ibibili ko naman siya ng pagkain. At dahil sobrang aga pa at walang mabilihan ng pagkain, pumupunta ako ng bayan para doon mamili ng pagkain niya. Nakabili na ako ng pagkain niya, so pabalik na ako dun sa dialysis center. Another day, another vlog. Kumakain na siya. Hi. Enjoy your meal. Yan ang buhay ng isang dialysis patient. Nakakain lang nila yung gusto nila kapag nakasama sila sa machine. Ayan po, may kasama po nga isang kidney dialysis. Si Ate LV. Ate LV, ano dahil lang bakit nasira yung kidney mo? Ice, mahilig ako sa soft drinks. Oh, yun. Yun ang Sa nakakala. pop noon. Mahilig ka sa soft drink. Lucky Me. Lucky Me, Pansit Canton. Pansit Canton, Pop Noodles. Okay. Yan ang mga paborito ko. Tapos, hindi ka mahilig magtubig, uminom ng tubig. Umiinom naman kaso konti. Konti lang. Oo. May naramdaman ako. Kunwari, masakit ulo ko. Masakit naman na kunting naramdaman sa tiyan. Umiinom ako agad ng Mitinamid. Oh, iniinuman mo agad ng gamot kahit na konting sakit lang yung nararamdaman mo. Yun, isa pa yun na nakasira sa kidney ko. Grabe, no? Sige, Ate LV. Yan po, sa Ate LV po, isang kidney patient. Dialysis po siya. Ayan, pag-break po natin siya. Thank you, Ate LV. Pala ako. Hello po, good morning. Kasama ka po si Sir Danny, isa sa mga kidney patient, dialysis din po. So, tatanungin ko po siya kung ano po yung dahilan bakit nagkasakit po kayo sa kidney? Because of my diabetes, hypertension, and medicine for arthritis. Ayan. So, ilang taon na po kayo nagda-dialysis? 4 years. 4 years. Ano pong pakiramdam po ninyo pagka nakasalang po kayo sa dialysis? Inaanto. Inaanto. Pag bumaksak yung yung blood pressure, parang mamamatay. Sir Danny, ano po yung mapapayo niyo po sa mga nanonood na wala pa pong ganitong karamdaman? Mag-iingat sa pagkain. Iwasan ng bisyo. Iwasan ng bisyo, number 1 talaga yun. Bukod po doon, ano pa po yung maipapayo mo po sa kanila? Kumain ng gulay palagi. Kumain po ng gulay, malaki talaga ang... Bihira yung magkarne. Oo, gulay talaga importante sa katawan. Tapos ingatan po yung sarili mo, sobrang hirap po na mayroong sakit sa kidney. Ayan, sige, kaya Danny, thank you so much po salamat po sa interview. Sa naman ang isang dialysis. Inaantay na lang namin tanggalin yung nakasaksak din sa kamay.
work for another successful dialysis. So ayan guys, ngayon tinatanggal na yung karayom sa fistula niya, tapos inaampatan na siya ng dugo. Pauwi na rin kami guys, halos 4 na oras siyang nakasalang dun sa dialysis. Eto nga pala yung bag na dinadala namin tuwing may dialysis yan. Andito yung unan, yung kumot, yung pangsapin niya sa upuan. Ayan guys, at nakauwi na nga kami sa bahay. Inaayos niya na yung kanyang computer dahil mamaya may work na siya. Naka-work from home siya. Hi guys, so today is Thursday. So another dialysis na naman para kay Han. So 4 na oras na naman siya nakaupo dyan. Nag-aantay na matapos. Ayan guys, sa bawat pamilya dyan na may ganitong battle, laban lang, habang may buhay may pag-asa. Patuloy lang tayong magtiwala sa Panginoon at humingi ng kalakasan. Hindi madali ang may ganitong karamdaman, kaya kayo dyan na nanonood na wala pang sakit, ay ingatan niyo po ang inyong mga kidney dahil napakahirap po ng ganitong sitwasyon. Huwag niyo pong abusuin ang inyong katawan. Dalahan. So, ayan guys, nakauwi na kami ng bahay. Kamusta naman ang 4 na oras na dialysis man? Okay? Hindi ka pagod? Wow, anong pakiramdam habang nakaupo? Parang nagkaklase. Klase? Yung matinong sagot, ano? Parang nagkaklase. Sa bagay, kasi 4 na oras kang nakaupo doon. Ayan guys, so nakauwi na kami. Isa na namang successful dialysis ang nangyari ngayong araw na to. Kaya, ayan guys, so nakita natin kung ano yung buhay ng isang dialysis patient. Kaya pag-ingatan natin yung mga sarili natin guys, lalo na yung kalusugan natin. Huwag nating abusuhin, lalo na sa mga kinakain natin. Isa yun sa mga nagiging cause kung bakit tayo nagkakaroon ng sakit. Yung pagkain ng labis-labis. Okay lang naman kumain ng mga pagkain na like yung mga nabanggit dito sa aking vlog kanina, ang mga dialysis patient. Pero wag naman lagi. In moderation lang dapat. Kung napanood nyo na yung vlog ni Doc Willie Ong, diniscuss niya dun yung 4D. Unang-una, yung diet. Pangalawa, diabetic. Pangatlo, dialysis. At pang-apat, din niya na binanggit yung pang-apat. So, alam niyo na kung ano yung pang-apat na D. Ayan guys. Kaya, iwasan natin kumain ng mga maaalat na pagkain, tapos maging in moderation lagi yung pagkain natin. At lagi niyang sinasabi na uminom ng maraming tubig para malinis yung kidney natin. Kasi yung iba, tamad uminom ng tubig, kaya nasisira yung kidney. Kaya ayun, alam na natin ngayon kung ano pala yung mga dahilan kung bakit nasisira yung kidney ng isang tao. Sobrang napakahirap ng may sakit guys. Bukod sa may iniinda ka ng karamdaman, masakit pa sa bulsa kasi sobrang gastos talaga. Kailangan mong bumili ng injection, ng mga gamot, maintenance, tapos isama mo pa yung monthly check-ups and monthly laboratories. Umaabot din ng 1,650 monthly yung laboratories kasi monitor yung creatinine, yung hemoglobin, yung CBC. Ayan, kaya required yung monthly laboratory nila. Kaya ang gastos, no, sobrang napakagastos talaga kapag may sakit ka. Kaya lagi nating tandaan na pag-ingatan natin yung sarili natin, gawin natin yung tamang diet, exercise, uminom ng maraming tubig, iwasan yung mga maaalat, at yung mga processed food, pati yung mga fast food. Ayan, isa sa mga nakakasama. Pwede naman kumain, wag lang lagi or madalas. Para mas maganda nga more on gulay na lang din yung kainin. Pero may mga tao kasi na ayaw ng gulay, ayaw kumain ng gulay. Kaya mas maraming sakit na nakukuha kapag hindi ka kumakain ng gulay. Ayun, kaya yun lang po yung maipapaya ko sa inyo. Dapat maging aware tayo sa diet natin at sa pag-inom ng tubig. Dapat maraming tubig yung inumin natin. Sabi ni Doc Willie Ong, pinakamaganda at pinakamasaya ang kidney, 2 liters a day na tubig. 1.5 to 2 liters a day. Ayan. Ayan guys, so pag-ingatan natin yung mga sarili natin, huwag nating abusuhin. Sabi nga 'di ba, health is our wealth. Kaya panatilihin natin laging malusog. At syempre, palagi tayong mag-pray na bigyan tayo ng magandang kalusugan ng Panginoon. Ayan guys, so dito ko na i-end yung vlog. I hope you found this video helpful at i-share nyo rin to sa iba para po maging aware sila
sa kanilang diet or lifestyle upang makaiwas sa ganitong mga sakit. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bye! Thank you so much for watching. Mwah! Rest if you must, but don't you ever quit, knowing that God is mightier than whatever challenge we face. God stands with you when you stand by your man.